Tapos, andito yung king. Tapos, dyan yung sapa na puno ng buhaya. Tapos, sa kabila, andun puno ng lalaki sa kingdom nila. So, sabi ng hari, kung sino ang makakatawid dito sa sapa na puno ng buhaya, papipiliin ko sa dalawa. Ang aking anak na prinsesa o 1,000,000 piso. Walang umuo. Tagtinginan yung mga lalaki. Siyempre, isipin mo, buhaya puno, di ba? Tapos biglang may tumalon, ang bilis niya nakalangoy. Tapos umabot siya sa harap ng hari. Sabi ng hari, magaling, magaling. Sabi niya, sabi ng mga lalaki, wow, wow. Tapos, alam mo lalaki naglangoy, pagod na pagod siya, yung layo, daming sabi niya, gano'n. Sabi ng hari, sige, papipiliin, ang galing mo, papipiliin kita. Ang aking anak na prinsesa o 1,000,000 piso. Sabi niyang lalaki, wala akong pake sa anak mong prinsesa at 1,000,000 piso. Ang sa akin lang, sinong tumulak sa akin? akala mo tumalon talaga siya eh. Tinulak lang pala. Okay. Mental silence. Baduy naman yan. Yung may tatlong mga kaibigan sa mental tapos si Juan, si Pedro at saka si Dodong. Tapos sabi ng doktor, halina kayong tatlo. Papapauwiin ko na kayo pero may isang eksaminasyon tayong gagawin. Kung makakapasa kayo, pwede na kayong umuwi. Sabi ng tatlo, sige tara. Nagiling nga sila. Ito sa harap nyo ay isang blackboard. Magdodrawing ako ng isang pintuan, kung sino ang makakapasa, ay sino makakabukas ng pintuan na to, ay pwede nang lumabas. Sabi ni Juan, Pedro, at Dodong, sige dok. Sabi ni Dodong, ni Juan, ako una dok, ako una. Pinuha niya yung, pumunta siya sa pintuan, sa may blackboard. Binuksan niya, ayaw bumukas, sabi ng doktor, hindi ka pa magaling, ibalik niyo yan. Tapos, si Juan, si Pedro, ako na naman, hindi ka pa magaling eh. Pumunta si Pedro, nilapitan niya yung blackboard na may chalk na drawing, na pinto. Tinignan niya, kinatok niya. Pamukas! Ano? Pagod na ako. Sige na. Tapos, pabukas, sabi ni Pedro, sabi ni Doc, hindi pa ito magaling. Bumalik ka doon. Si Dudong, tawa na ng tawa si Dudong. Kasi Raulo kayo. Tawa siya ng tawa. Sabi ni Doc, ito magaling na to kasi tumatawa na lang. Tawa na dyan ng tawa. Ba't ka tumatawa? Paano nila mabubuksan? Nasa akin susi. Di ba? Ayaw ko na ituloy. Wek. Pero kawawa yung kaibigan ko, te. Binubuli talaga siya. Ako sa'yo. Invested ako dun sa store na. Ninja Turtle. Tuloy mo na yung Maria. Maria Labu. Di ba nakauwi na siya? Why are you looking at me? Pauwi na siya sa Pilipinas. Katapos noon, akala ng asawa niya, normal siya. Tapos yung mga anak niya excited. Katapos, Kulatan ba to? Hindi. Anong tawag ito? Sinisilbihanan niya yung pamilya niya, yung mga anak. Pagkatapos, pag siya lang yung isa, parang tumatawa, tapos parang nagre-ritual ganun. Pagkatapos, yung Tuloy mo lang. Doon lang. Kakain ako ng bread. nag-duty, yung Busit ka. Pagkatapos Busit ka. Papatayin mo ako. kumakain na siya ng mga tao, tapos
na-emberna na yung mga, nabulabog na yung mga tao sa kanila sa ilang barangay. Di ba, Andrea? Di ba, oh. Di ba, Andrea, nabulabog yung mga na-alarma. Because, di ba, yung mga, may namamatay na mga, mga hayop, tapos tao. Tapos, And then nung just skip to the part when she cooked her chicken. Mga ulo, kamal. Okay, fine. Go. Details. yung mga pulis, tapos mga barangay tanod. Sabi mo na yung ano nangyari sa Saudi. Back to ganito kasi yun. This story is Maria Labu's story. Maria, you know Maria Labo? He doesn't know Maria Labo. Yeah. Yeah. Naasa ka. Maria Labu. Maria Labo. Ganito kasi yun. Si Maria Labu, Maria lang pangalan niya, Maria. Yeah. Maria lang Labo pangalan is niya. like an axe. Before siya pumunta ng Or Saudi, happy family pa sila, ganun. Yung husband niya, isang pulis. Pagpunta niya ng Saudi, may parati siyang nakikita na matanda. Isang Pinay din, kita siyang matanda. Tapos akala niya, nagtatrabaho din doon sa isang apartment ba? Isang bahay. di ba? Bahay. Pagkatapos, dumaan yung mga ilang araw, ilang buwan, na-rape si Maria. Na-rape ng tatlong na-rape siya. Saudi guys. Tapos dinala siya sa ospital. Yung matanda nandun sa ospital. Then pinasa yung matanda, yung parang kulam. Pinasa kay Maria Lam. Habang tulog. How did she pass Habang it to tulog her? siya. Like, I don't know, she... Habang tulog si Maria. Tanong mo. Pagkatapos, parang nabaliw na si Maria eh. Nabaliw na siya, kaya pinauwi siya sa Pilipinas. when you pass it to someone, do you Pagka-uwi have to niya ask ng them if they Pilipinas, want it, or it's supposed to be like that eh. parang bipolar na siya. Minsan okay, minsan hindi. Alisa, what do you put sa bread, banana, outside Tapos, in Australia, bread, pagkatapos nun, brown sugar? sinisilbihan na niya yung mga anak niya. Then, hanggang alarma yung mga tao, ba't may namamatay na mga hayop, mga tao, ganun. Hanggang may pinatay na nga bata. Kaya yung mga barangay tanod, mga pulis, kasama yung Like a lot asawa of niya, animals were... hinahunting na yung kung sino man yung pumapatay. The people were alarmed by it. Pagkatapos, naka-duty na yung asawa niya, naka-duty. Naglalaro yung mga bata, yung mga anak ni Maria, naglalaro. Tapos, nasugatan yung isa. Gumanon yung mata ni Maria. Ganun pandila. So she saw like, there was like a suga or Kasi yung dugo na amoy, di ba? Yung dugo na amoy niya. So, pagbalik na dito sa Pilipinas na nun, di ba? Tapos kala nila lahat normal siya. Oo. Tapos hindi pala. Tapos Hindi. pinagamot siya. Oh, pero hindi siya- nagano. Doon na siya pinagamot sa di ba, dinala siya sa ospital sa Saudi. Pagkatapos, pinauwi siya dito kasi bipolar na siya. Pagkatapos, akala ng asawa niya, normal siya. Tapos, yung mga barangay tanod, yung mga kabarangay nila, naalarma kasi may namamatay na hayop, mga bata, ganun. Kaya, Mga bata. Stop, Russo! Can hinahan, you collect, Russo? Just hinahunting na nila kung sino mang pumatay. Kaya nga, yung naglalaro yung mga anak ni Maria, nasugatan yung isang anak niya. Katapos, naamoy ni Maria yung dugo. Yung mga ganun siya. So, pinapasok niya yung bata. Pagkatapos, chinap-chap na yung mga bata. Yung dalawang bata.
Pagka uwi ng nung Stop, Rusa, you're so stupid. pagka uwi ng asawa niya, na